God is the King upon the earth. Sing to Him a psalm of praise. He rules our nation. He is powerful and merciful. So let us open our lips and worship Him with all our hearts. Let's praise. Come all you weary, come all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Oh, come all you sinners, come find His mercy. Come to the table, He will satisfy. Taste of His goodness, find what you're looking for. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Oh Lord, hallelujah. You are so good in my life. Let's bring everything to Jesus. Sing. Bring all your failures, bring your addictions. Come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms. His open arms. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Let's lift up our hands and sing. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, for the wonders of His love. Praise God, from whom all blessings flow. Oh, praise Him, for the wonders of His love. His amazing love. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save. Say, for God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Oh, the power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Hey! Let's clap our hands for the Lord, for He has the perfect love. Sing. You are at home in my heart, 'cause you loved me right from the start. When I was refusing, hey! Your love can pursue me. 1, 2, 3, 4. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me completely. It's your love. It's your love in my heart. Run over every day of my life. I get closer. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, lighting up my way. Everything is brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in this perfect love. Hey, hey! Hallelujah! No matter what I go through,
'Cause Jesus, you're faithful, and you are able. It's your love in my heart running over. Every day of my life, I draw closer. Sing! Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in His perfect love. Do you love Jesus? Amen. Oh, and I sing to Him. Let us open our hearts for love. We praise you, Jesus. Sing such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you, Lord. Everything is better, so much better with you, Jesus. I am right where I belong in His perfect love. Hallelujah! Let's praise God. Let's clap our hands for Him. Oh, He is good. Everything is better. Salamat, Panginoon. Yes, you are. Yes, you Habang hindi karapat-dapat, pagpupunan ng pag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karugtong. Inibig mo ako nang di kayang tumasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sunggulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sunggulang biyaya mo. Minsan pa, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Salamat, Jesus. Niyakap mo ako sa aking karugtong. Inibig mo ako nang di kayang tumasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran
aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sungkulang biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sungkulang biyaya mo. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ako iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa liman sa aking pagkabulan. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihat sa dakila mong pag-ibig. Umaawit ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon.
buong puso. Palapakan po natin ang Panginoon sa ating buhay. Praise God. It's good to be with you in the house of the Lord. Our prayer passage is in Psalm 118, starting with verse 19. It says in ESV, "Open to me the gates of righteousness, that I may enter through them and give thanks to the Lord." Bakit daw nais niyang makapasok sa gate ng Panginoon, sa gate of righteousness? To give thanks, magpasalamat sa Panginoon. This is the gate of the Lord. Yung gate of righteousness is the gate of the Lord. At sino lang daw ang makakapasok doon? The righteous. The righteous shall enter through it. And the righteous, when they enter into the gate of the Lord, into the presence of God, they give thanks. Amen. I thank you, sabi, that you have answered me and have become my salvation. At ang gate po ng Panginoon ay nagbubukas or bukas daman kanino? Sa righteous. The righteous can enter. Kaya sabi ng Psalm 100, sabi, enter His gates with thanksgiving. Pag pumasok tayo sa gate ng Panginoon with thanksgiving, when we gather together, the first thing that we are going to do is to give thanks. When we wake up in the morning, sa paggising sa umaga, paano natin sisimulan ang ating umaga? Give thanks. Paano natin simulan ang linggo natin? Give thanks. Simulan ang trabaho. Kung may work bukas o pag-aaral, give thanks. Meron tayong work, meron tayong education, meron tayong provision, meron tayong business. Give thanks. So, ang mga righteous people are thankful people. Mapagpasalamat. Amen? Kaya, bawat umaga, bawat gagawin po natin, simulan po at gathering natin, simulan natin ito lagi sa pagpapasalamat. At laging tandaan, ang righteousness po ay sa Panginoong Hesus lamang po ito nakukuha at makakamtan. Kaya ang matuwid ay nakakapasok sa kanyang presensya at ang matuwid ay mapagpasalamat. Verse 22, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. That is the Lord Jesus Christ. Verse 22, this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. The rejected stone becomes the cornerstone. Jesus was rejected, but God exalted Him. You know, God exalts the humble. God exalts the obedient, the righteous, and those who have faith in Him. At sa lahat po ng nandito, God can turn our rejection into victory. Kung si Jesus Himself was rejected, God exalted Him. So, what people reject, God can use for His purpose. Kung hindi nakikita ng tao ang iyong worth, the Lord nakikita niya ang iyong worth, ang iyong purpose. You might feel left out sa ating mga kabataan na nandito or overlooked, but God can use you. Just like Jesus, na nireject ng mga tao, pero God exalted Him. Because the rejected stone becomes the cornerstone. Sabi niya, this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Diba kamangha-mangha pong makita ang isang bagay na binago ng Panginoon, na ayos niya ang kalagayan at ang sitwasyon, na ang nireject pero inexalt. That is marvelous. And verse 24, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Every day is a blessing from the Lord. Kapag binigyan tayo ng bagong araw at bagong umaga, lagi po nating isipin, ito'y bigay ng Diyos. Magpasalamat tayo. Huwag natin ikalungkot kahit na may pagsubok. We are encouraged to rejoice. Si Paul nga po kailan niya sinabi yung rejoice in the Lord, rejoice always. Nasa kulungan siya. Nasa kulungan siya nung ini-encourage niya ang mga mananampalataya na magalak kayo. Yung nag-i-encourage, nasa kulungan. Na siya din, kahit anong sitwasyon niya, nagagalak siya kasi ang bawat araw ay pinagkaloob ng Panginoon. It is for the Lord. Amen? So kahit, merong parang, sabi, napakalaki. Okay, napakalaking bagyo
Napakalaking pagsubok. Minsan may mga ganung balita sa atin. Napakalaking challenge nito sa health natin, sa finances natin, sa bansa natin. Always remember, kapag tayo po ay handa, yung puso natin, yung isip natin, dahil tama ang pananaw natin sa bawat umaga at araw na bibigay ng Panginoon, tayo po ay nagbibigay papuri sa Lord at glory. Amen? Palapakan natin ang Lord. Rejoice, be glad, ano man ang tanggapin natin sa bawat araw at umaga, may victory, may success, may mga challenges, rejoice always. Next, verse 25. Save us, we pray, O Lord. O Lord, we pray, give us success. Salvation and success comes from the Lord. At pwede nating hilingin ito sa Kanya. Mga kabataan, sa Lord hinahanap ang tagumpay. Sa Kanya ito hinihiling. At ang kaligtasan, hilingin natin. Sabi niya, Lord, save us. Save us, we pray. Kilala ng psalmist ang tinatawagan niya na ang Panginoon ay kayang magligtas at kaya pong pagtagumpayin siya sa lahat ng kanyang balak at ng kanyang plano. Lord, give us success sa lahat ng mga haharapin naming pagsubok sa buhay. And verse 26, Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. The Lord is God, and he has made his light to shine upon us. Bind the festal sacrifice with cords up to the horns of the altar. Let us praise the Lord, our Savior King. Verse 28, You are my God, and I will give thanks to you. You are my God, I will extol you. We are encouraged na magpasalamat, na magpuri lagi sa Panginoon kasi ang Diyos ay Diyos natin. At siya lamang ang makapangyarihan sa buhay natin. Our last verse, Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Mapagpasalamat ang mga taong matuwid, ang mga taong may pananampalataya sa Panginoon. Why? Dahil kilala nila na ang Diyos nila ay sumasagot sa kanyang mga panalangin. Ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. Yan yung unang lesson po dito sa Psalm 118. God's love is eternal. God's love is forever. At sumasagot siya when we are in distress. Kaya naman, always give thanks to Him. Put our complete trust in Him. Dahil ang Psalm 118 ay the middle chapter of the entire Bible at ang middle verse of the entire Bible, ang pinakagitnang memory verse po, ay Psalm 118 verse 8, na mas mabuti daw ang magtiwala sa Panginoon kaysa sa tao, kaysa sa makapangyarihang tao, kaysa sa mga bagay sa mundong ito. Ulitin ko, may temptation na magtiwala tayo sa ating mga kakayahan. Pero alam niyo po, lahat ng kakayahan natin ay worthless without God because God alone is almighty. At napakagandang malaman, His love for you and for me is forever. Kahit na ang Panginoon na-reject, ano nangyari? He became the cornerstone. At ganun din ang buhay natin, rejected, parang walang patutunguhan noong una, pero binago tayo ng Panginoon. God exalts the humble. And righteous people, followers of the Lord, enter into His presence with thanksgiving. Lift your hands and begin to thank God. Pasalamatan mo siya. Your mercy is everlasting. Your deliverance is sure, O God. Thank you so much. Yung kapangyarihan niyo po, Panginoon, ay pinapakita niyo sa amin. Thank you, Lord. Thank you for this new day. Thank you, kahit may nakaamba, Panginoon, na kapahamakan o bagyo, Ikaw ang Panginoon, sasama sa amin, O Diyos, magbibigay ng katatagan sa lahat ng aming haharapin. Thank you that we have you. We have the Holy Spirit teaching us to listen and obey. Thank you for all the trials, Lord, that produces perseverance. Lord, ang lahat ng pagsubok, pinatatatag kami. At Lord, nagkakaroon kami ng deeper faith and love para sa inyo at sa aming kapwa. Thank you for all the good things you allowed us to enjoy. May these things will not distract us from our purpose. Lord, lahat ng pinagkalubong mabubuti, Ama, ma-enjoy po namin, magamit sa paglilingkod po sa inyo. Salamat sa aming pamilya, salamat sa aming church family. Thank you, Lord, sa lahat-lahat
ng kabutihan mo at katapatan nyo. You are our cornerstone, our Savior, our healer. Lord, we ask, heal the sick. Touch their sick bodies, Lord, and make them well, that they may serve you. And Lord, we ask, save our loved ones. Allow them to hear the gospel and put their faith in you. And help us to live with joy and thankfulness every day. Mag-focus kami sa meron kami, sa pinagkaloob mo, sa biyaya mo, hindi sa kung ano ang wala sa amin. At lahat ng ginagawa niyo po sa buhay namin, sa iyo kami nagpapasakop. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Before you sit down, tell the person next to you, it's good to see you. God bless you. And here's our brother Luigi for our tithes and offering. Good morning po. Amen and amen. At para sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon, basahin po natin ang Kawikaan 21, verses 26 to 27. Ayan. Wala pong tatamaan. Sabi po dito, ang taong tamad ay laging naghahangad na makatanggap, ngunit ang taong matuwid ay nagbibigay ng walang alinlangan. Ayan. I know and I believe that each and every one of us in this church ay hindi po taong tamad. Tayo po ay mabuti, tayo po ay matuwid, masipag at masigasig. Amen po ba? Verse 27, kinasusuklaman ng Panginoon ang handog ng taong masama, lalo na kung ihahandog niya ito ng may layuning masama. So isang magandang paalala po sa atin dito, no, na alam niyo po yun na maganda matandaan natin sa buhay natin, na ang bawat biyayang tinatanggap po natin ay hindi lamang para sa atin. Amen po ba? Have you experienced sharing your blessings with other people? In any form, pwedeng monetary, pwedeng halimbawa pagkain, you have a great harvest ng fruits, or a great harvest halimbawa ng mga bangus, o kaya ng isda, or ng anumang uri ng pagkain. Diba? Iba yung pakiramdam, but pag andun yung pagkakataon na we are able to share our blessing. Amen? So, ganun din po dito. Tatandaan natin na ang pagpapala sa atin ng Panginoon na tinatanggap natin mula sa Diyos ay paraan. Para saan po? Paraan para maipahayag natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Di ba, you have received a great harvest. Tapos halimbawa, shinare mo sa kapatid mo, sa kapitbahay mo. Anong pinapakita noon? Na ikaw ay mabuting tao? Na ikaw ay tumanggap ng maraming pagpapala? Kaya you are able to bring back or share what you have. You are able to give. Amen? Gayunman, madalas po kasi, sa dami ng pangangailangan natin, sino po may pangangailangan dito? Ang dami oh. Diba? Sabi ko na, usapang pangangailangan, nagtaas lahat eh. Ang dami. Diba? Sa dami ng pangangailangan natin, ang nangyayari po sa puso natin, nakakalimutan natin. Ano po ba nakakalimutan natin? Nakakalimutan natin na meron tayong pagpapalang ng gagaling sa Panginoon. Nalilimutan natin na ang Lord ang source ng blessings at ng provisions natin. Pero, tatandaan niyo po, kapag natutunan nating na tanggapin yung biyaya ng Lord sa atin ng may pasasalamat, nagbabago po yung puso natin. Mas nagiging madali yung pagbibigay. Mas nagiging madali yung pagbabalik at pagkakaloob sa Panginoon. So sabi po dito, taong tamad, taong makasarili, laging naghahangad yan. Ngunit, hindi po siya kailanman nasisiyahan. Buong araw, naghahangad ang taong tamad. So, lagi niyang gustong tumanggap. Tamad na siya, makasarili, gusto pang tumanggap. Ngunit, hindi marunong magpasalamat, hindi marunong magbahagi. So, yung ganitong puso, bakit kaya siya walang kasiyahan? Ano kayang dahilan? Bakit walang kasiyahan yung taong tamad, pusong makasarili? Alam niyo po kung bakit? Dahil hindi niya po kinikilala ang Diyos na pinagmulan ng kanyang biyaya. Tumanggap siya, pero walang kasiyahan. Bakit? Nalimutan po ang Panginoon. So, maaring may isang tao, lagi siyang hingi ng tulong, kailangan niya sa pangangailangan niya, pero dumating yung time. Siya naman yung pinagpalang lubos. Siya na yung may kakayahan magpala ng iba. Siya na yung may kakayahan tumulong sa iba. Pero, dahil makasarili, dahil tamad, sabi niya,
Ang dami niyang dahilan. Sa susunod ka na lang, balik ka na lang next month. Pag dumating yung next kong blessing. So, maaring, alam niyo yun, hindi siya kontento doon sa bagay na meron siya. Kasi nga, wala yung pusong marunong magpasalamat, wala yung puso na nakakaalala sa Diyos, na siya yung nagpala sa atin. So, ang taong marunong magpasalamat, natandaan po natin, lagi po yang may contentment sa puso. Kaya every time we receive blessing from God, sana maibalik natin, Lord, salamat po dito sa biyayang ito. Lord, salamat po may pagkain kami sa aming hapag. Lord, salamat po gagamitin nyo kami para maging source or channel of blessing dito sa kapatid naming ito. No? Kapag nakatuon po tayo sa biyaya ng Diyos, sa halip na sa kakulungan natin, nagiging payapa at masaya ang ating puso. Amen? Kaya sa pagkakaloob natin sa Lord, ayan, kita ng Lord yung puso natin at ganun din po yung ngiti sa atin. Bakit? Pagkakataon po natin para ipahayag na ang Diyos ang nagpala sa atin. Pangalawang bagay na matututunan po natin dito, ang matuwid ay nagbibigay ng may kagalakan. Sabi po dyan na i-compare po yung taong tamad, yung taong sakim, doon sa taong matuwid. Sabi dyan, yung taong matuwid, handa siyang magpala, handa siyang magbigay. So ang pusong tumatanggap ng biyaya sa Diyos, nang may pasasalamat, ay natural na nagiging daluyan ng pagpapala sa iba. So, ready po ba tayong magamit ng Lord para maging blessing sa ibang tao? Lalo po ngayon, no, sa bansa natin, ang daming pinagdadaan ng unos. Maraming pagpapala ang pangangailangan ng ibang nasa Visayas, nasa Mindanao. Maaari tayong magamit ng Panginoon kung tayo man po ang tumatanggap ng higit na pagpapala ngayon. So, hindi siya nagbibigay dahil napipilitan ang taong matuwid, kundi dahil nais niyang ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkakaloob. So we declare that God is good, that God is faithful, that God is our provider. Every time we share our blessings, every time we give back to the Lord, ibig sabihin po, Lord, ang buti mo sa buhay ko. Lord, thank you po dahil ang dami kong tinanggap na blessing po mula sa inyo. So maaring ikaw yung isang faithful believer na kahit simpleng empleyado ka sa isang kumpanya, pero tapat ka doon sa pagkakaloob mo sa iyong tithes, tapat ka sa pagtulong doon sa mga nangangailangan. Hindi ka umaasa ng anumang kapalit, pero lagi kang tumatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Kasi nga, tagpo ng Panginoon ang puso nating matuwid. Kaya bukas palad po tayong magkaloob para mas lalo po tayong pagpalain ng Panginoon. At tandaan po natin, ang Diyos, hindi po siya nauubusan ng pagpapala para sa atin. Amen? Pangatlo at huling bagay, ang handog na walang katapatan ay kasuklam-suklam sa Diyos. So sabi po dyan, kinasusok naman ng Panginoon ang handog ng taong masama. Lalo na kung ang ihahandog niya ito ng may layuning, masama din. So hindi po lahat ng alay or pagkakalob ay kalugod-lugod pala sa Panginoon, no? Kasi tinitignan din po pala ng Panginoon, hindi lang yung halaga, hindi yung presyo, hindi yung amount, higit lalo yung puso. Ano ba ang layunin mo sa pagkakaloob sa Kanya? Layunin mo bang parang transactional? Lord, bibigay ako sa iyo ng ganitong amount para next week, ang ibalik mo sa akin, mas malaki pa. Ganun po ba ang layunin ng puso natin sa pagkakaloob sa Kanya? Ibalik ko po tayo sa kaninang layunin. Ang layunin natin kaya po tayo nagkakaloob sa Panginoon para ipahayag na mabuti ang Panginoon sa ating buhay. Amen? So naway hindi po mawaglit sa puso natin yon upang hindi po mamatawi or mabuhay yung kasamaan sa puso natin. Amen? Kaya nalulugod po ang Diyos sa pagbibigay na nagmumula sa pusong may pag-ibig at pasasalamat. Kaya sa pagkakaloob po natin ngayong umaga ng ating mga tithes and offerings, lakipan po natin puso na may pagpapakumbaba, puso na may pagpapasalamat, at puso na may pag-ibig na tunay para sa ating Panginoon. Amen po ba? Sa ating pagkakaloob, meron po tayong designated envelope sa ating church. The red, it is our tithes. The 10%, it belongs to the Lord. So let's bring it back faithfully to our God. Sa ating blue, it is for our special project. So sa ngayon, nakakovered po ng kortina yung ating side po dito. Pero may matatagpuan po tayo dyan, no? Hindi po yun nitso. Water baptism tub po yun. Okay po? So kung gusto natin matagpuan yan na may mga taong binabautismuhan, naboborn again, po, no?
i-develop na po natin, i-pursue na po natin yung project dito na water baptism tub kasi ihanda na po natin. Baka next year, sa goal po natin, magkaroon po tayo ng higit pang mga kasamahan, mga brothers and sisters na bago po dito at mababautismuhan po dyan sa ating water baptism tub. Amen po ba? So blue envelope po ang ating pagkakaloob. Sa ating white, missions and benevolence, marami po tayong matutulungan, lalo ngayon. Ang daming sakuna, ang daming unos. Ito po yung gagamitin nating paraan para makatulong po sa ating mga kapatid na mangangailangan po ngayong panahon na ito. And syempre, yung brown envelope, building project po natin. Yes, we do have our building here right now. But again, ang ginagawa po natin dito, balik pondo para po dito sa mga nagastos natin sa pagpapatayo po ng ating building. At syempre, next po niyan, magkaroon po tayo ng another building somewhere po, kung saan man po tayo idadako ng Panginoon. Ang goal po natin, hindi lang po isa ang solid ground, kundi mas marami pang churches ang solid ground dito po sa ating bansa upang makapag-reach out po para sa ating Panginoon. Amen po ba? So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon na aming Diyos, ramdam namin ang inyong pagpapalang lubos sa aming buhay, sa aming pamilya. Patuloy niyo po, Lord, na ginagamit ang aming mga businesses, ang aming mga employers, Father, Lord, anumang uri ng aming pinagkakakitaan, tindahan man ito, Lord. Panginoon, kayo po ang aming Diyos na tiyak na nagpapala sa amin, tiyak na nakakaalam ng anumang aming pangangailangan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagkakaloob sa inyo, Lord, iniaalis namin ang anumang layuning masama. Iniaalis namin, Panginoon, ang pagiging tamad, ang pagiging makasarili, Lord God, na ang pagiging gahaman, Panginoon. Sa halip, Lord, palitan mo ito ng pusong, Panginoon, nagkakaloob sa inyo ng may pasasalamat, ng may tunay na pag-ibig, Lord, na may kasiyahan, Panginoon, at bukas sa aming loob. Panginoon, maluwalhati ka sa aming pagkakaloob at ibalik niyo po sa amin ito, Panginoon, ng higit pa sa aming inaasahan. Sa inyo po kami nagtitiwala, sa inyo po kami umaasa, Panginoon, at patuloy na mananampalataya sa buhay namin dito sa mundo. Muli, ikaw ang aming dinadakila at itinataas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Let's all give to the Lord our tithes and offerings. Thank you. The title of our sermon today, Jesus' Faithful Surrender in the Garden, at nasa John chapter 18 na po tayo. Let's go to our passage. John chapter 18. Let's start with verse 1. When Jesus had spoken these words, he went out with his disciples across the brook Kidron, where there was a garden, which he and his disciples entered. Now Judas, who betrayed him, also knew the place, for Jesus often met there with his disciples. Before we continue, sabi dyan, when Jesus had spoken these words, ano yung mga sinabi niya? Sa John chapter 17, siya po ay nanalangin. Yun po yung panalangin niya for himself, panalangin niya for the disciples na kasama niya, at panalangin niya para sa future believers bago niya harapin ang cross. At ano yung pinagpray niya sa mga mananampalataya, sa mga believers? Hiniling niya sa Panginoon, to keep their unity. He prayed, Jesus prayed for our unity. Na tayo man ay magkakaiba, pero nagkakaisa sa isang layunin, sa isang Diyos, Panginoon na tagapagligtas po natin. Kaya kahit na itong taong ito ay galing ng Africa, Canada, di ba? Alaska, kung siya po ay na kay Kristo, let us unite with them in purpose, in mission, at sa lahat ng pinagkaloob at pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. He prayed for what? For everyone, the church, to reflect His glory.
How did you reflect God's glory this week? Sa inyong tahanan, bahay, sa inyong mga pinuntahan, did you reflect God's glory? What kind of glory kaya? Ito ba ay napagpala ang mga tao, naparangalan ng Panginoon, or na-encourage natin ang ibang tao at masasabi na lang, I can see in you the glory of your Savior, of your King. And Jesus prayed for us to be with Him forever. Sipin niyo, yun po ang hiniling niya sa Ama, na lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay makapiling niya sa Kanyang presensya forever. Kaya nasabi po sa verse 1 ng John 18, when Jesus had spoken these words, He went out with His disciples across the brook Kidron. Bago niya po harapin ang pasakit, nanalangin po siya. Where there was a garden. At hindi binanggit ni John yung garden dito, pero yung other apostles, binanggit nila Garden of Gethsemane, which he and his disciples entered. Now Judas, who betrayed him, also knew the place, for Jesus often met there with his disciples. So Judas, having procured a band of soldiers and some officers from the chief priests and the Pharisees, went there with lanterns and torches and weapons. Then Jesus, knowing all that would happen to him, came forward and said to them, Whom do you seek? They answered, Jesus of Nazareth. Jesus said to them, I am he. Judas, who betrayed him, was standing with them. When Jesus said to them, I am he drew back, they drew back and fell to the ground. So he asked them again, Whom do you seek? And they said, Jesus of Nazareth. Jesus answered, I told you that I am he. So if you seek me, let this man go. This was to fulfill the word that he had spoken. Of those whom you gave me, I have lost not one. Then Simon Peter, having a sword. Anong meron si Simon dito? Si Pedro, sword. Drew it and struck the high priest's servant and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. So Jesus said to Peter, Put your sword into its sheath. Shall I not drink the cup that the Father has given me? Look at that faithful surrender. Hindi ko ba iinumin, no? Kahit na ito ay mapait, ito ay sakripisyo. Sabi niya, shall I not drink the cup that the Father has given me? Let's bow down our heads, let's pray. Thank you, Lord, for the reading of your word. Dear Holy Spirit, we ask that you give us understanding, clarity of mind. Panginoon, help us to be quick to listen sa iyong mga salita, sa iyong mga commands, Lord. And Father, speak to our hearts kung ano po yung kailangan naming gawin at ano yung dapat niyong baguhin. Malaya po kayong makilos sa aming buhay, sa aming puso. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Palapan uli natin ng Lord. Faithful surrender in the garden. Number 1, Jesus faced betrayal but remained in control. So pagkatapos po niyang mag-ministry, no, maipakilala ang Ama at patuloy na pinapakilala, maghimala, nagbilin sa mga disciples po niya, pinakain sila, nag-last will siya, kumbaga, Jesus faced betrayal but remained in control. Doon po nagpapakita ang kanyang kapangyarihan. He is Lord. Alam niya ang mangyayari. He is God. Alam niya yung susunod na mangyayari. May betrayal, pero in control po siya. At dito matutunan din po natin, when you face betrayal, how are you going to react? Let's read verses 1 to 6. When Jesus had spoken these words, he went out with his disciples across the brook Kidron, where there was a garden, which he and his disciples entered. No, pag-usapan po muna natin yung brook Kidron, kasi gusto kong i-picture natin yung nararanasan at nararamdaman dito ni Jesus. He is fully God, He is fully man, pero isipin po ninyo, alam niyang makakaranas po siya ng
mga hagupit. At eto pa, etong Brook Kidron daw po na place, pakita natin yung map, makikita natin dyan sa Jerusalem, meron yung temple, and then there's the Bethpage, Bethany, yan yung mga nilakbay niya. Diyan sila Lazarus, 'di ba? Sila Martha, Mary, nakatira sa area na yan. And there's the Mount of Olives, Garden of Gethsemane. Now, the Kidron Valley, ito po yan, blue. Nakikita niyo po? Yan. Kung nakikita natin, yung blue na yan daw po yung small stream, no? Na nagsisilbing drainage from the temple papunta dyan at according po sa mga scholars, they are sure na nakita ni Jesus yung mga blood pa po ng mga animal sacrifice. So isipin nyo parang nagpaalam siya, haharapin niya yung cross, and then they cross the Brook Kidron where there was a garden which he and his disciples entered. So imagine, nakikita niya yung sacrifice din na gagawin niya. Dahil ang paghahandog ng mga Israelita ng mga hayop, ito'y kailangan, di ba, lumabas ang dugo para maihandog sa Panginoon. At siya po ay nagsisilbing lamb, sacrifice for our sins. So yung makikita niya or nakita niya na Brook Kidron ay nagsisilbing ano daw po? Drainage from the temple. At maaring thousands of Passover lambs ang kinatay po at nakita nila na yan din po yung mangyayari sa kanya. At nung time na nag-cross sila, it would still be red. And that garden, kaya yung garden na yun ay doon sila nag-gather, doon sila nagpe-pray, nagpe-fellowship, doon niya madalas i-meet ang disciples, at alam din po ni Judas yon. Sabi dito, now Judas who betrayed him also knew the place for Jesus often met there with his disciples. It's their custom to meet there. Habit nila na magkita doon. At si Judas, alam na alam niya kung saan niya dadalhin yung troops to betray Jesus. At hindi naman ganun kalaki. Nasa 30 pieces. Well, maaaring sa kanya napakalaki na yung amount na yun to buy a piece of land for himself. Verse 3, so Judas, having procured a band of soldiers and some officers from the chief priests and the Pharisees, went there with lanterns and torches and weapons. Now, tingnan ninyo, merong nakikita si Jesus, kasama niya yung disciples niya, the Kidron Brook, and then si Judas, na betrayer niya. And then, meron po siyang band of soldiers. Hindi lang po ito 10. Hindi lang po ito 50. Ito po ay magkasamang Roman soldiers plus officers from chief priests and Pharisees. Pinaghandaan po nila yung pagdakip kay Jesus. Kaya hindi lang po, ang pag sinabing band of soldiers, hindi lamang po yan 50 or 100. Sa palagay daw po nila, mga nasa higit pa, 200 hanggang 600. Kilala nila ang Panginoon. Si Judas, kilala niya ang Panginoon. Amen? Pero hindi ganun kalalim para ibigin niya ng tunay. Dahil binetray niya. So, Jesus, 11 disciples, Judas, band of soldiers. Who is in control? Jesus. Minsan, nakadepende tayo sa dami. Kailangan ang dami ng kasama natin, ang dami ng nakikita natin, para yung confidence natin na may sabing panalo tayo. At minsan inisip natin, kapag walang pagsubok, lagi kang panalo. Ang tingin natin sa laging sinusubok ay talo.
Kaya minsan sabi natin, Lord, bigyan mo naman akong panalo. Okay? Kami ganun pag nanonood. Alam mo yung nanonood na action tapos laging talo muna yung bida? Mag-usap kayo mag-asawa, wala pa rin panalo yung bida. Ang tagal naman ng panalo niya. Ganon sa pelikula, masasabi natin yun, talo pa rin. Okay? Tapos minsan, alam mo yung, lalo kapag superhero, napanood niyo si Superman, parang, bakit grabe naman yung pagkatalo niya? Parang, nung nakita ko yung katabi niya yung kryptonite, parang, paano pa yan makakaligtas? Parang gano'n, di ba? Talong-talo na talaga. Tinabi pa si kryptonite. Yan. Someone singing. Okay. Pero dito, si Judas, kasama niya yung marami, feeling victory, but Jesus, with his 11 disciples, is still in control. Continue pa po natin. Sabi dito, then Jesus, knowing all that would happen to him, came forward and said to them, Look at the confidence and the authority na pinakita ni Jesus dito. He is in control. Hinarap niya. Hindi niya sinabing, sabihin niyo, wala ako ha. Sinong minsan ganun po tayo? Pag may kumakatok, anak, sabihin mo, wala ako ha. Harapin po natin. Hindi tayo mananalo pag di natin hinaharap. Unless legit na wala ka talaga. Pero nagamit yung linyang yan, di ba? Para tumakas. Di ba? Sabihin mo, wala ako. Dito, si Jesus mismo came forward and said to them, Whom do you seek? Sinong hinahanap ninyo? They answered him, Jesus of Nazareth. Alam niyo, Jesus of Nazareth, di man na lang nila sinabing, Jesus the Rabbi, Jesus the Teacher. It's a common name na tinawag siya, Jesus of Nazareth. And Jesus is not ashamed to be identified with that name, Nazareth. Jesus said to them, I am he. Judas, who betrayed him, was standing with them. Alam niyo po ba, ng isang tao, ang puso niya ay marireveal at marireveal kung saan siya belong. Kung saan yung puso niya, saan yung isip niya, kung ano talaga yung laman at motibo ng puso niya, kung ito'y tunay at ito'y totoo. Sino na ang kasama dito ni Judas? The soldiers, Roman soldiers, at ang mga officers ng chief priest and Pharisees. Ang Panginoon, He is in control of everything. Sabi niya, I am He. Haharapin ko kayo, ako yon. Ako ang kailangan ninyo, ako ay kukunin ninyo. Voluntary si Jesus. Kaya sabi po sa John chapter 10 verse 18, No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. Yung buhay daw niya, no one took it from Him. Wala po. Sabi niya, I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. May kapangyarihan siya na ibigay at may kapangyarihan siyang bawiin ito because He is in control of everything. He is God. He is Jesus. At papaano siya nag-react sa betrayer niya? Hinarap niya. Huwag tayong matakot sa betrayer. Dapat sila ang matakot. Hinarap niya yung betrayer. Pag sinabi ko, huwag tayo pumunta doon, ando yung betrayer. No. Harapin ang betrayer. Hinarap niya, nakita niya, nakausap niya, ano pang ang sabi niya, di ba? Friend, gawin mo na. Alright? Bilisan mo na, gawin mo na. Tinawag pa nga po niyang friend. Di ba minsan pagka ganun, lalong ang lalim ng tinawag pa niya akong friend. Pero, binetray niya si Jesus.
Nasulat po sa Psalm 41 verse 9, even my close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted his heel against me. Yeah. Ang betrayal, hindi po nyo yan mararanasan sa napakalayong tao sa buhay ninyo. Ang betrayal ay nararanasan sa closest. Kung mararanasan po natin ang betrayal, it comes from the closest circle. Kaya kailangan maging wise din tayo on how to face them. Close friend, close person ang may kakayahang mag-betray sa atin. Siya ang may alam kung saan ka po. Si Judas, close siya kay Jesus. He is the treasurer. Kaya nga, alam na alam niya kung saan pupunta. But do not worry and do not, don't get mad. Dahil may sagot dyan ng Proverbs 17:13. If anyone returns evil for good, evil will not depart from his house. Sa taong gumawa ng mabuti, ginawan ka ng mabuti. At ang ibinalik daw po ay evil. If anyone returns evil for good, evil will not depart from his house. Kaya pag ginawan tayo ng evil, repay good. Kapag ginawan tayo ng good, let's repay good. Be thankful. In small things, in big things, let us thank God and thank the people around us. Let's continue. Verse 6. When Jesus said to them, I am He. Again, Jesus faced betrayal, but He was in control. Nung sinabi niyang, I am He, they drew back and fell to the ground. Hundreds of them, ano nangyari? Drew back, bumagsak. Anong pinapakita doon ni Jesus? Meron na po ba nagsalita sa inyo, di ba? Hiningahan kayo, napaatras kayo, tapos bumagsak pa. Dito, nagpakita pa ng himala at kapangyarihan ng Panginoon. So he asked them again. See? Pinapakita niyang, alam niyo, in one word, ay kaya ko kayong talunin. Pero pinapakita niya, He is in authority. He is God. He is the Savior. He is Lord. He is truly the Rabbi. Kaya sabi niya, so He asked them again, whom do you seek? And they said, Jesus of Nazareth. Yung pangalawa, makikita na po natin. Una, nagpakita ng authority, nagpakita ng power, at dito, nagpakita siya ng protection sa kanyang mga disciples. That's how Jesus loved them. At dito nagpapakita kung papaanong umibig ang Panginoon. May protection. And Jesus is able to protect you and me from all kinds of dangers. Palapakan natin ang Panginoon. And they said, Jesus of Nazareth. Jesus answered, I told you that I am He. So if you seek me, let this man go. Yan pala yung purpose niya. Gusto niya na paalisin ang mga disciples. Pinakita niya he was completely in control of the situation and to protect the disciples. Yung incident na to, pinakita niya, I am protecting the disciples. Alam niyo po si Jesus, nagpapakita dito yung kanyang glory din, yung kanyang kapangyarihan. Naalala ninyo, saan siya pinanganak? Sa manger. Pero, anong meron nung kapanganakan niya? Angels. Diba, pinanganak man yung mga mamayayamang hari sa gintong kwarto. Pero kung walang anghel, walang significance. Jesus was born in a manger, pero merong angels. Ano pa? Nung siya po ay nagpa-water baptize sa Jordan River, pero anong meron?
bumukas ang langit. Nagsalita ang Ama. At heto, nung sinusurrender niya po ang kanyang sarili sa mga troops, anong nangyari? Napaatras pa sila at nagpatira pa. They all fell down. Pinakita ni Jesus ang power niya. It's like signaling, kayang-kaya ko kayo. Parang walang kikilos ng masama. Let this men go. Parang wala na kayong dapat na ikilos pang masama. Eto ako, display of power, pero display din po ng love and protection sa kanyang mga disciples. Parang siya sabing, let them go about their business. Gawin ang kailangan nilang gawin. At may proof na, sinasabi ko sa inyo, I am Jesus of Nazareth. Walang dadamputin kahit na isa pa sa kanila, kundi siya lamang. Jesus protected the disciples, and He is able to protect everyone who follows Him. That's number 2. Let's go to number 2. Jesus protected His followers. So, Jesus faced betrayal, but He was in control. Jesus is always, let me repeat, always in control. Kapag may 'di ba, meron silang kinakaharap na bagyo, nasa laot sila, Jesus is in control kahit ng hangin at ng storm. At kahit yung paparating na storm. Amen. Jesus is always in control. And Jesus protects His followers. He protected His followers in John chapter 18, verses 7 to 9. Sabi dito, so He asked them again, whom do you seek? 2 beses po niya tinanong, sinong hinahanap ninyo to protect? Diba may mga tinatawag na sometimes we want to delay. Ito nag-delay tactics din po siya. Pero He is in control para maprotektahan ang mga disciples. At may mga delays minsan, that is to protect us. Okay? Jesus answered, I told you that I am He, so if you seek me, let this man go. Let this man go. Sinabi po niya sa kanyang salita, walang napahamak. Iningatan ko lahat ng binigay mo sa akin. That is in John 17 verse 12. While I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them. Marunong po mag-protect ang Panginoong Jesus. Sa lahat po ng nagmamahal na tunay, you know how to protect. Sa mga husbands, you know how to protect your wife, right? Kung may kakatok in the middle of the night, sinong isisend mo para magbukas ng pinto at haharap? Sabi mo, asawa ko, harapin mo nga yun, sino yun? Diba? Parang siya yung pinapain natin. Hindi, di ba? Who will get up in the middle of the night? Baka naman, ituro nyo pa ngayong asawa nyo, ikaw na. Tignan mo kung anong kumakaluskos doon. You know, if you love your spouse, your wife, ikaw ang haharap. Amen? Tama po ba? Okay. Men knows how to protect their loved ones. Okay? Kapag may nakaambang, halimbawa, nag-travel kayo, may nakaambang mangyayaring masama, hindi mo ihaharang. Di ba? Yung anak mo, yung asawa mo. Minsan tayo po, at I've read a lot of stories na kapag may danger, yung mga tatay, sila po yung mga naghaharang ng kanilang katawan sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak. Okay? Meron naman yung nangyari, magkaibigan. Di ba? Yung isang Kristiyanong bata, isipin nyo, prinotektahan niya rin yung isang bata. See, ang taong na kay Kristo may pag-ibig at marunong mag-protect. Why? Kasi yung Savior natin ganun. He protects those whom He loves. Amen po ba? Even moms, di ba? How do you protect your children? You protect them from what? From the heat of the sun. You protect them. Alam niyo mga bata noon, naalala ko paano lagyan ng bimpo sa likod.
Tapos nilalagyan ng powder. Parang minsan nga mukha lang walang, or ulo lang ang walang powder. Mula mukha. Grabe, buong katawan pinapowderan noon to protect the child. Para hindi siya magbungang araw or ano pa man. Amen. May gumagawa pa ba ng ganoon? We are discouraged na eh. Sabi ni Brother Chris, dati grabe kung powderan yung katawan ng bata. Talagang laging meron daw Johnson's baby powder, di ba? We protect them of course from insect bites. That's how we love them. We protect our loved ones. Tinitignan natin sa bahay natin kung alin dyan yung point of entry. So ganun din. Let us protect our loved ones by bringing them to Christ. Let's protect the future of our children by telling them who is our Savior and what the Word of God can do to them. What is the blessing when we obey the Word of God? Let us protect them that way. Amen po? We protect them sa physical, let us protect them sa future. Ihanda natin. Let's protect their minds and their hearts. Okay? Involved tayo sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga pinapanood, or ano yung mga na pinagbababaran po nila. Let us be protective of them because the one who loves is protective. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. At ang Lord natin, I have guarded them. I kept them, sabi niya. I have guarded them and not one of them has been lost except the son of destruction, that's Judas, that the scripture might be fulfilled. Psalm 91 verse 4, so do not fear. In life, He will cover you with His pinions. Iingatan ka daw niya, gaya ng isang ibon na nag-iingat sa kanyang inakay. Sa ilalim ng kanyang pakpak, and under His wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and a buckler. Nakakita na po ako ng inahing manok. Talagang poprotektahan niya yung at matapang po ang inahing manok kapag may sisiw siya. Huwag mong lalapitan ito. Okay? Pwede mong malapitan, wala pa siyang sisiw. Pero pag meron na, you will experience pain. Pwedeng yung iba sa mukha o any part ng katawan na tamaan ng inahin. At ganun din daw po yung ibon. So, our God is able to save us and protect us. At tinawag niya tayo, niligtas niya tayo, in-invite niya tayo to put our faith in Him so He will protect us. Amen? He will be with us. He will guide us. John 18 verse 9, this was to fulfill, let's continue our passage kanina, this was to fulfill the word that He had spoken, of those whom you gave me, I have lost not one. Amen? At talagang sila po ay na-disperse after ng ascension. Pagtapos umakyat ni Jesus sa langit, ang mga disciples ay naglingkod kahit na may mga hinarap silang mga pagsubok, persecution. Lahat ng bilin ni Jesus talaga nag-sink in na sa heart nila. Kaya naman buong buhay nila nabigay nila sa Panginoon. Number 3, Jesus submitted to the Father's will. Si Peter, paano nag-react dito? Na dadakpin na si Jesus. Paano nag-react si Jesus sa betrayer niya? Nakita po natin, He is in control. Paano nag-react si Peter at si Jesus pagdating naman doon sa pagdakip na sa kanya? Let's read verse 10 to 11. So Jesus submitted to the Father's will. Sabi dito, then Simon Peter, having a sword, drew it and struck the high priest's servant and cut off his ear. The servant's name was Malchus. So Jesus said to Peter, put your sword into its sheath. Shall I not drink the cup that the Father has given me? Parang nandito si Pedro, gusto niyang pigilan. Di ba nung sabi niya, Jesus, over my dead body. ganun niya daw, di ba? Susundan ang Panginoon over His dead body. So, pinakita niya dito, He took His sword and struck the high priest servants.
Kinorek siya ni Jesus. Put your sword into its sheath. Ibalik mo yung sword mo sa bahay nito. Peter reacts with a sword, trying to defend Jesus. But Jesus stopped him. He chooses obedience over resistance. Sabi niya, Pedro, parang haharap ako sa kamatayan, then haharapin ko. Hindi po niya tinakasan. He is obedient. Sa kanya, Jesus is obedient to the point of death, to the cross. At sino pong follower ni Jesus? Ang one time pinigilan din. Sabi, huwag ka nang pumunta sa Jerusalem. Diba? They will try to kill you doon. Huwag na. Ano sabi? Sino yon? It was Paul. Pero sabi niya, huwag niyo akong palungkutin. Kailangan, kahit na mahirap yung susuungin, palakasin natin ang kalooban ng isang tao. Sige, kung kailangan mong harapin yan, go. Amen po ba? Pag sinabi na ng anak natin, Ma, mag-aasawa na ako. Wag anak, maraming hirap kang mararanasan. Dito ka lang sa amin, mahal ka namin. Amen. Kung panahon na rin po, wag natin silang pigilan. At sabihan na, ang dami mo pang responsibilidad, kailangan bayaran mo pa to, gawin mo po to sa akin, pag-aralin mo pa to. Alam niyo po, kalooban din po ng Panginoon na mag-asawa ang ating mga anak, pag-asawahin po natin sila. Can I hear amen? Huwag natin sabihin na, then dami-dami mo pang dapat gawin. Kailangan bayaran mo muna tong bahay na to. Okay din po na merong responsibility, pero magandang tulungan din natin silang maabot ang kanilang future. At hindi sila magkasala sa kanilang relasyon na pinasok. Can I hear amen? Amen po ba? Yes. Kasi minsan, anak, pag-aralin mo pa yung 4 na kapatid mo bago ka mag-asawa. Baka naman po, meron na siyang, alam nyo yon, yung hurt sa loob. Dahil sa gusto niyang gawin ng isang bagay pero pinigilan natin. Amen po ba? Huwag nating pigilan kung ito po ay kalooban ng Panginoon, tamang tao naman po iyon. Suportahan pa natin at tulungan. Dito, pinipigilan. Peter reacts with a sword. He tried to defend Jesus. Siguro parang gusto niyang magsimula ng, ano ba kayo, pigilan natin ito. Hindi pwedeng mangyari ito. Pero pag alam natin ang kalooban ng Panginoon, meron talagang pagdadaan ng hirap sa pagsunod sa Kanya. E di sige, kahit na meron tayong kapangyarihan, 'di ba, na pigilan po ito. Sometimes obedience means surrender. Surrender to the will of the Father. Surrender sa hinihingi ng Panginoon. Surrender sa kalooban niya. Na kapag sinabing, kung yan na po talaga ang kalooban ng Lord, sige. Di ba ang gaan po? Pag sinabi, Panginoon, kung ito na nga po talaga ang kalooban nyo, kahit na masakit at ayaw ko pang mawalay at mahiwalay, sige po. Amen po ba? Surrender. At kailangan pag-aralan natin gawin, surrender. Even our children, teach them to surrender to the will of the Father. Ngayon, tinuturuan po namin si Baby Amo na pag nagbabay, babay talaga. Di ba? Man tayo nagbababay siya, babay, nagbababay siya, pero meron siyang reklamo. Parang gusto niya magstay. Alright? Pero pag sinabi nating babay, magbabay na talaga. Kasi kapag in-stay mo pa iyan, ibig sabihin, nababago pala. So, every time na magbabay siya, mag-ungot siya, mababago yung desisyon. Pero turuan siya mag-submit to the will. Amen po ba? So, ganun din tayo. We have to submit to the Father's will. Let's read. Let's read the passage again. Sabi niya, put your sword into its sheath. Shall I not drink the cup that the Father has given me? Sabi ni Jesus, hindi ko ba iinumin yung suffering na inihanda para sa akin? Gusto lang ba natin mabuti ang tanggapin sa Panginoon? Sino nagsabi nun? Job. Sabi niya sa wife niya,
Puro kabutihan lang ba ang tatanggapin natin sa Panginoon? At hindi yung mga seasons na tulad nito na susubukin tayo. Submit to the Father's will. Sa mga kabataan, do not retaliate. Rebel. Kadalasan, ang nakikita sa kabataan daw ay nagiging rebelde kasi nga, 'di ba, meron tayong lakas, may kakayahan, at gusto natin kadalasan ng independence. But we have to learn na merong in authority sa buhay natin. And we have to submit to that authority. At napiplease ang Panginoon when we submit to the will of the Lord. When we obey our parents. When we respect them. At sa parents naman, do not exasperate our children. Huwag natin gawan sila ng mga bagay na ikasasama nila ng loob. Si Jesus, nanalangin na po na mag-surrender ng will niya sa Father. Matthew 26:39. Ito po ay sa prayer po niya. Ito yung prayer niya. Sabi, and going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, diba? As a human being, sabi niya, let this cup pass from me. Tayo, Lord, kung maaari, hindi mangyari. Pero kung kalooban mo, I submit to your will. Nevertheless, not as I will, but as you will. Alam niyo po ba, itong mga katagang ito ay pinag-pray ni Jesus ng 3 times. 3 times niyang sinabing, My Father, if it possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. That is in Matthew 26, chapter 39 to 44. He prayed 3 times in the Garden of Gethsemane, asking that the cup might pass from him, kung posible. Yet, always submitting to the Father's will. Yung huli niyang sinasabi. Yun po yung puso ng submissive, obedient, and humble. Minsan nakikita po sa attitude natin, kahit sa simpleng bagay, yung attitude or character na ito. For example, punta ka ng restaurant. Diba? Gusto kong lumipat ng table, pero ito ang naka-reserve sa amin. Kung pupwede sana, kung maaari. Di ba? Hindi yung, lipat mo kami doon. Gusto ko yung table na yon. So napapakita yung character natin. Maaari ba? Pwede ba? Ganon din sa ating tahanan. Na ipapakita yung character na yan sa ating pakikipag-usap sa magulang. Maaari mo ba akong samahan? Maaari mo ba akong, di ba, payagan na pumunta sa lugar na ito? Hindi yung, punta ako sa ganito. Alam mo yung tinatawag nung iba na kailangan unahan mo ng galit. That's one way para makuha yung kanilang approval. No. Let us show submission. Let us show humility. Jesus submitted his will to the Father. Philippians 2:8, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even on a cross. Kapag alam natin may hirap, minsan nadi-discourage agad tayo. Pero kung meron tayong submissive heart, sasabihin natin, kahit na merong pagsubok, kahit na merong nakaambang kapahamakan, kung kinakailangang gawin at daanan, haharapin ko para sa iyo, Panginoon. Jesus, he humbled himself by becoming obedient to the point of death. That is the heart of a submissive person. Now, for our application, I'd like to encourage you. Number 1, trust Jesus' sovereignty when life feels out of control. Pag hindi mo kontrolado ang mga bagay-bagay, mga sitwasyon, marami pong sitwasyon hindi natin kontrolado. Yung mangyayari we can influence, we can advise them, we can give wisdom to them.
But what will happen to our children in the future? At kapag nangyari ng isang bagay at hindi natin kontrolado, trust the Lord. He is always, always in control. Hindi mo nauunawan ang nangyayari sa'yo, sa pamilya mo, sa sitwasyon ngayon sa buong mundo. Minsan parang tinatry mong unawain ng lahat. Let me encourage you. Relax. Keep calm. You are not the manager of the universe. Okay? Trust Jesus' sovereignty when life feels out of control. Lagi kong sinasabi, God is sovereign kung ba't nangyari ito. Lord, you are sovereign. Nung natanggap ko ang isang mensahe na my niece, ang aking pamangkin ay nasa ICU, na itinakbo ng madaling araw. At nag 50-50 siya or naging critical ang condition niya. Nasabi ko kaagad sa Panginoon, God, you are sovereign. May kaba ka, may takot ka, pero nandoon ang iyong pananampalataya. God, you are sovereign. You are sovereign. You are in control. Parang manginginig ka o mangangatog ka minsan isip mo, ano kayang mangyayari? Ano kayang next na message sa phone ko? Pero lagi nating sabihin, God, you are in control. Sabihin nga po natin, God, you are always in control. Amen. So sa lahat ng kaba at takot nyo, God, you are in control. Number 2, rest in His protection. He cares deeply for His followers. Just follow the Lord's leading. Sundin mo lang siya, pakinggan mo lang siya. Manatili ka sa Kanya. Anong bilin ni Jesus sa mga disciples sa John chapter 14-15? Remain in me. Manatili kayo sa akin. And lastly, follow His example of obedience and surrender. Even when the path is hard. Kahit mahirap, kahit makakaramnas ka ng rejection, makakaranas ka ng shame, stand firm. Follow Jesus' example of obedience and surrender. Can I hear amen? Did we learn something today? So, for your discussion later and sharing, group sharing, how do you respond when you feel betrayed or hurt? How? Share it. At kung anong natutunan natin, paano na tayo dapat humarap sa betrayer? And in what area of your life is God asking you to surrender your will to Him today? Saang parte ng buhay mo? Sa anong aspeto? Kailangan isurrender ko na ito. Parang payagan kong kumilos ang Panginoon na Siya ang masunod at hindi ako. Let's stand and worship Jesus. Ang buhay ko'y naging sa'yo, galing sa'yo, di aalay. Ang puso ko'y naging sa'yo, galing sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y naging sa'yo, galing sa'yo, di aalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, galing sa'yo, Panginoon. Let's lift our hands to the Lord. Lord, we trust your sovereignty. You are in control of everything. Thank you. Sa lahat ng mga nangyari sa amin, nakita po namin ang pagkilos ninyo. At sa iyo namin sinusuko ang lahat. Lord, ang aming buhay, ang aming pamilya, ang mangyayari sa hinaharap. At kung may mga kailangan kang tanggalin at ayusin sa buhay namin, ikaw ang masunod. Lord, kung meron ka pong mga bagay na pinapasuko sa amin right now, speak to my brothers and sisters. Ikaw lang ang may kapangyarihan at may kakayahan, Panginoon, to change their hearts and make their hearts faithful and obedient to you and reward them, Lord. Ikaw ang magpala sa kanila at magpakita ng iyong glory, ng iyong kapangyarihan na sa lahat ng mga sumusunod at nagsusuko sa buhay sa inyo, Lord, you will protect them.
At lahat kami, Panginoon, we rest in your protection. Lord, ang mangyayari, Panginoon, sa aming bansa, we rest in your protection. Sa aming ministry, sa aming family and friends, O God. Thank you that you care deeply for your followers. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan na kumikilos sa aming buhay. And Father, tulungan mo kami. Holy Spirit, give us that strength, that power, that courage to follow the example of Jesus. The example of Jesus' obedience and surrender, na kaya naming magtiis sa mga pagsubok. Kaya naming suungin ang anumang bagay na inaalaw po ninyo. Inahadya niyo po, Panginoon, na maranasan po namin. And we ask, protect us from the evil one. Lord, prosper your children. Bless the work of our hands. Give us success and victory all throughout this week. In Jesus' name we pray. And everyone say, palapangan po natin ang Panginoon.